Muli na namang sumiklab ang kaguluhan sa Egypt matapos atakihin ng mga taga-suporta ng presidente ang mga realistang nananawagan na bumaba na siya sa pwesto. Nagliparan ng mga bato at Molotov bomb. Kaya naman halos 30 OFW doon ang uuwi na sa Pilipinas. Nakatutok si Mark Salazar. Sakay ng mga camel at kabayo, sinugod ng mga taga-suporta ni Egyptian President Hosni Mubarak ang pagtitipon sa Tahrir o Liberation Square ng mga realista kontra sa kanya. At hanggang gabi, lalong tumindi ang gulo. Umulan ng mga Molotov bomb mula sa hanay ng mga taga-suporta ni Mubarak. Bato naman ang iginante ng mga kontra Mubarak. Pati ang ilang sasakyan, sinilaban ng mga galit na realista. 3 na ang patay habang abot sa 1,500 na ang sugatan. Lumala ang kaguluhan ng atasan ng militar ang mga realista na lisanin ang lugar at itigil ang kilos protesta. Sa Cairo, maya-mayang putok ng baril ang gumising sa madaling araw. 4 ang patay sa palitan ng mga putok ng mga pro-Mubarak at anti-Mubarak. Pati ang mga taga-medium nagko-cover sa kaguluhan, target na rin ng mga realista. Dito sa Pilipinas, nag-aalala na ang DFA sa mga panibagong kaguluhan sa Egypt. Pero hindi pa rin daw ipatutupad ang mandatory evacuation na may 6,000 Pilipino doon dahil wala pa naman daw dahilan ayon sa pagtaya ng ating crisis management team. Ang ating embahada po ay nakipagpulong sa ating mga community leaders and members sa Cairo. Ito po ay naganap kahapon. At sabi nila, relatively safe naman sila. Ang karamihan ng ating mga kababayan ay naninirahan at nagtatrabaho malayo sa Tahrir Liberation Square. Gayunman, voluntaryo nang uuwi sa bansa sa Sabado ang 27 Pinoy, kabilang ang 13 babae, 5 lalaki at 9 na minor de edad. Magkakaroon po ng pangalawang batch. Kung meron pang mga kababayan tayo na sa palagay nila hindi safe ang kanilang sitwasyon doon at gusto nilang umuwi sa Pilipinas on a voluntary basis. Sa karanasan daw ng DFA sa mga evacuation ng Pinoy sa ibang bansa, nasa 10 to 15% lamang daw talaga ang umuwi. Kaya sapat na ang 50 million standby fund nila. Ang mga uuwi raw sa Sabado, gagabayan ng mga taga-embahada natin hanggang makasakay sa eroplano. Iasaguro po natin na hindi po mangyayari sa ating mga repatriates yung binabanggit ninyong pagkikikil na naranasan nung ibang umalis na sa Egypt. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Katarungan ang pinananawagan ngayon ng mga kaanak ng mga biktima sa masakit sa Kawit, Cavite. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve? Mike, tukoy na ng mga otoridad yung pagkakakilanlan nung isa sa 4 na sospek sa pamamaslang na kahapon lamang nadiskubre dito sa Kawit, Cavite. Tumanggi muna, Mike, yung mga otoridad na ilabas yung artist sketch habang nagpapatuloy yung kanila namang manhunt operations. Sa gitna nga, Mike, ng pagdadalamhati sa unang araw ng burol ng 3 biktima, hustisya ang sigaw ng kanilang mga kaanak. Mula Talisay, Cebu, kaagad bumiyahe papunta dito sa Cavite ang mga kapatid ni Edgar Cerida. Huli raw nilang nakasama ang kapatid at ang kasintahan nitong si Christy Saromo nung sinulog sa Cebu. At dito nga raw ikinwento ng magnobyo ang planong pagpapakasal. So, asawa ko tumawag na mag-ano daw kayo sa GMA. Kasi yun daw ang balita. Sabi ko, ilang araw pa lang umalis ito sa sa Cebu. Tapos gano'n ang mangyayari. Hindi namin natanggap. Dobleng dagok pa ito sa pamilya Cerida lalo't hindi pa sila nagbababang luksa sa pagkamatay ng isa pang kapatid nung nakaraang taon. Okay lang yun kasi sakit itong sa kanya. Hindi pwede yan. Sana mangyari rin yun sa kanila, yung nagawa nila sa kapatid namin. Walang kasalanan yan Napatay din ang kapatid ni Christina si Dennis Panganiban. Aabot sa higit 1 milyong piso ang natangay na alahas at pera ng mga suspect na ayon sa mga otoridad ay posibleng kakilala lang ng mga biktima.
kasamang tinangay ang ilang cellphone, ATM, bankbook at checkbook. Kanina, inisa-isa ng pulisya ang mga bangko kung saan may account si Christy para alamin kung may nagtangkang mag-encash ng cheque. Pinuntahan na rin namin yung mga bangko para i-follow up yung mga account niya at pansamantala i-freeze muna kung sakaling may magtangkang i-withdraw yung account niya. Nakasentro pa rin ang investigasyon ng pulisya sa negosyo ni Christy. Sa paghimay nila sa laman ng logbook ng biktima, mahigit 100 pangalan ang lumalabas na may utang. Kaya mula sa listahan, inaalam ng mga otoridad ang may motibo sa krimen. Positive naman yung mga tinatakbo, dahan-dahan, nagkakaroon na ng openings doon sa mga nagkakaroon na tayo ng lead doon sa kaso. Sana tuloy-tuloy na to. Mike, nakatakdang ihatid sa huling hantungan yung labi nitong magkapatid na si Christy at Dennis sa Miyerkules sa susunod na linggo habang nagpasya naman ng pamilya Serida na ipakremate muna ang labi ni Edgar bago siya tuluyang iuwi sa Cebu. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan. Susunod, ulang Ferrari sumalpok sa Center Island sa Pasig. Tuloy ang pagtutok dito lang sa 24 oras.